umaga mga kapartner. Nandito tayo ngayon sa Barangay Calanan, Tabogo, Cebu, kung saan magsasagawa tayo ngayon ng ating implementation. At ito nga ang pinakahihitay ng ating mga kababayan dito sa Calanan dahil mayroon tayong 295 families na makakatanggap ng ating ibibigay mula sa SMNI Foundation Incorporated. At yung mga nilalaman pa lang ng mga balde-balde ay yung mga grocery items ay talaga namang kinakailangan ng marami nating kababayan dito. At hindi lang yon, may ipapamahagi din tayong sako-sako ng mga premium rice. Hindi NFA partner, premium rice. Ganun ka-genuine ang SMNI Foundation sa ibabahagi sa mga pamilya dito. At maliban dyan partner ay may galon-galon din tayo mga tubig na inihanda para sa pamilya. Dahil alam nyo ba partner, 10 pang 11th day na nila ngayon na walang supply ng tubig dito sa lugar na ito. Kaya napaka-importante sa kanila ang tubig. Kaya lubos-puso sila nagpapasalamat sapagkat yung mga pinakakinakailangan ng barangay na ito ay naihatid ng SMNI Foundation. At maliban dyan, partner, mamamahagi din tayo ng mga food packs, mga hot meals, na mga buttered chicken pa na bagong luto mula sa ating mga volunteers sa SMNI Foundation. At yun makikita natin sa aking likuran, naka-ready na sila. Nagpe-prepare na sila sa kanilang pagtanggap ng sako-sakong premium rice, balde-balde ng grocery items, at galon-galon ng tubig, at mga food packs para sa mga pamilya nila. At ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng 2 batch ng pamamahagi ng relief goods na ito dahil hindi magkasya sa gym na ito ang more than 200 families, 295, almost 300 families ang nandito ngayon. At makita natin na ang lugar na ito kung gaano ka-devastated dahil marami sa lugar na ito ay totally damaged. Kung ating titingnan sa aking harapan na ito ay gumuhong building, gumuhong elementary school. Sa labas lang ng aking ng school na ito ay mga gumuhong bahay, simbahan at gym. Ang Tabogon ang pumapangalawa sa may pinakamalaking natamong pinsala sa buong Northern Cebu. Pumapangalawa rin sa may pinakamaraming bahay na bumagsak dito sa Northern Cebu. So itong Barangay Calanan, out of 28 barangays, ang Barangay Calanan dito sa Tabogon ang may pinakamalaking tumamo ng pinsala mga kapartner. Kaya nga mula sa labas ay talaga naman nagsisiksikan, pila-pila sila dahil hindi na sila makapaghintay sa mga matatanggap nilang relief goods. Dahil pansamantala muna silang umaasa sa mga ganitong uring pamamahagi ng ating mga kababayan na may mga ginito ang puso para bigyan sila ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Dahil even though halimbawa magbigay ka for today or plastic, hindi makasustain ito. Kaya nagpapasalamat sila sa SMNI Foundation dahil hindi plastic ang kanilang natanggap, hindi 1 kilo ng bigas, bagkos 1 sako ng bigas at grocery items na tatanggal probably 3 weeks. At yung galon-galon ng tubig ay very helpful talaga, especially sa kanilang kalagayan ngayon mga kapartner. Partner Franco, ang katumbas niya nasa mahigit 1,000 individual ang makakabenepisyo kasi pamilya yan by families yan. So ang standard dito sa ating bansa as per DSWD member of 5 or more pa nga yan, lalo na dyan sa mga rural areas. So mahigit 1,000, no, or more or less 2,000 members ng pamilya ang makakabenepisyo po niyan. At tiniyak talaga ng SMNI Foundation na yung mga maibabahagi natin sa kanila, kasi maraming nagtatanong bakit kailangan pang ilagay sa balde, bakit kailangan pang galong tubig, bakit hindi yung bottled water. Kasi una sa lahat, yung balde, kung gagamitan mo yun, imbis na yung supot lang siya, nabanggit mo nga, magagamit pa nila, reusable siya sa ibang mga bagay.
Yung sa tubig naman, purified na tubig, ay magagamit pa nila pag naubos na nila yan kasi meron na yung gripo rin. Pwede nilang i-refill na lang, ma-reuse nila ulit yan. At syempre, yung isang sako ng bigas, alam natin, kumbaga, kayang umabot ng hanggang isang buwan po yan. Malaking tulong na yan sa kanila, at least man lang, pag nakita nila na ganyan ang kanilang matatanggap na tulong, mababawasan yung stress kasi nakikita natin mula noon ang SMNI Foundation, pag namahagi ng tulong, talagang ramdam mo yung kasiyahan sa kabila ng, kumbaga, sa ilang araw nila, siguro mahigit isang linggo na silang nakakaramdam ng stress dahil mayat maya meron pa rin mga pagyanig, naalala nila yung magnitude 6.9 na lindol. At least sa pamamagitan yan ay maibsan yung kanilang trauma, at kitang-kita natin sa pagtanggap nila ng tulong ay tuwang-tuwa sila, sumasayaw pa nga, hindi ba? Pero sila po ay nasalanta ng lindol, partner Franco. Tama, Rano? Yes, correct ka, partner. Actually, di nga nila akalain na ganitong uri yung implementation natin. Na may proper na preparation, may mga upuan, may mga sayawan, dahil malungkot sila for 10 days or more than 11 days na nila ngayon na talaga naman sa aking nakakapanayam ay hindi nila mapigilang maluha sa nangyari sa kanilang buhay dahil wala na nga silang tahanan, nakatira sila sa gilid ng kalsada. So yung pagsasagawa natin ng implementation na ito ay talaga namang isang blessing sa kanila. Dahil maliban sa makakatanggap sila ng pagkain, may kumbaga party. Ito yung hinihintay nila. Maraming may mga iba, galing pang ibang barangay, nakikisilip sila. Gusto nila makita kasi gusto nila makisaya sa ating ginagawang implementation ngayon. Dahil hindi ito basta pamamahagi lang, ito ay para pasayahin din sila sa kalagitnaan ng kanilang nararanasan na kalungkutan sa nangyari sa kanilang mga kabahayan, kanilang pamilya, at especially yung suporta na ginagawa ng SMNI Foundation ay talaga namang hindi daw nila makakalimutan. At correct ka, partner, yung sa tubig na yon, tama yung ginawa natin na galon. Dahil marami sa kanilang harapan ng mga bahay is galon yung mga kailangan nila dahil nire-refillan ng mga tubig yon. May dumadaan dito ng mga tangke na tubig para i-refill dahil wala nga silang mapaglagyan din. So, yung balde, magagamit din yan. Kaya lahat ng dinala natin dito is very useful para sa pamilya, especially na salanta ng naturang paglindol, mga kapartner. Kitang-kita rin natin, no, yung pagka-organisado as per mga turo na rin, training sa atin ni Pastor Apollo Siquibulay para paano mag-organize, no, at least medyo easy sa mga kababayan natin, hindi magkakaroon ng malubhang problema na ma-encounter. Linawin ko lang, yung dalawang batch, ibig sabihin, so maliit lang yung pinaka-area nila. Kung ikakasya lahat, baka hindi na magsiksikan na dyan. So, dalawang batch ang bibigyan ng tulong dyan. Pero tatlong batch yung pag-ano nila, di ba? By batch yung pagkuha ng balde-baldeng grocery supplies, tapos yung tubig, tapos yung bigas. Tama ba, partner Franco? Yes, correct, partner. 2 to 3 batches ang gagawin natin ngayon. Basta mapagkasya natin dahil yung supposedly na gym talaga na dapat tatanggapan na mas malaki, mas malawak ay gumuho din. Yun sa harapan ng daycare center, gumuho din. Yung gym na ginagamit natin ngayon, ito yung gym sa paaralan ng Kalanan Elementary School. At kung maipapa natin, maya-maya partner, ipapakita natin kung gaano kalaking pinsala yung nangyari sa school na ito. At kaya pansamantala, ito lang muna yung lugar na medyo ayos dahil totally halos abolish yung lugar nila. Pero mamaya meron tayong mga ipapakitang videos kung ano ang tinamong pinsala ng lugar na ito. At actually yung lugar na ito ay pansamantalang ginagamit din nilang refuge, nagtatayo sila ng tent, pero ngayon, minove muna nila ang kanilang mga tent dahil dito tayo magsasagawa ng ating
implementation ng program, mga kapartner. Tsaka kapansin-pansin na tumutulong din yung mga biktima doon sa paghakot dahil sa dami din yan at sa bigat din ng mga gamit na yan. Tulong-tulong din, no? At makikita mo rin sa kanilang mukha ang talagang sa Bisaya pa kalipay, no? Habang sila ay tulong-tulong at nagbabayanihan mula dito sa mga relief goods na ibinahagi ng mga sponsors, donors at ng SMNI Foundation, Partner Franco. I-surprise na to sila, ha? O, Yes, bandang hapon dumating yung ating sako-sako mga bigas at pagdating pa lang ng bus ay talaga naman naglabasan na yung mga tao sa bahay dahil yun nga nakita nila yung SMNI na bus, naglabasan sila at nakita nila yung truck. So naglabasan yung mga taga-barangay at tumulong sila. Nakiisa sila para bitbitin ang mga sako ng bigas, ang sako-sako ng mga bigas, ang balde-balde ng mga grocery items. At bandang alas 7 ng gabi ay dumating yung galon-galon ng tubig. At doon niya nagkaroon ng bayanihan dito para ilagay ang ating mga relief goods sa aking likuran, mga kapartner. Oo, Partner Franco, si Jade ito. At hindi rin natin malilimutan, di ba? Mga volunteers natin, madalas mula sa KOJC, Keepers Club International, at iba pang mga volunteers ay nagsama-sama din sa pag-prepare ng mga food, yung mga ready-to-eat pack lunch na may lamang buttered chicken. Aba, napakasarap yan, Franco, para sa mga pamilya, sa mga apektado nitong lindol dyan, Partner Franco. Yes, correct ka dyan, partner Jade. At nakiisa nga yung Keepers Club International, yung ibang KOJC members, para tumulong sa pagpa-prepare ng kanilang mga hot meals. Dahil yung pagkain nga nila na iniindahan natin ay buttered chicken na malaki-laki talaga to. Talaga mabubusog. At yung pagbibigay natin, hindi tag-isang piraso. For families. Bawat like pamilya. every packs that we have, yung food packs na ginagawa natin, at least mga 8 or 10 packs every family ang binibigay natin. Depende. Ganun karami ang binibigay natin ng food packs na talaga naman maliban sa kanilang mga bit-bit dito na sako-sako ng bigas, balde-balde, ng grocery items, galon, meron din silang bibit-bitin sa kanilang pamilya na mga food packs para mag-celebrate din sila sa kanilang mga tahanan. Oo, lalo na kung halimbawa sa isang pamilya, 15 sila, ay talagang mabibigyan lahat. Ganun talaga. Hindi na natin, baga lahat ay makikinabang, lahat ay matutulungan nitong tulong na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng SMNI Foundation Incorporated, Franco. Yes, correct ka dyan, partner. Kaya dito ay tuwan-tuwa ang mga taga-barangay Kalanan dahil first time nila maka-experience ng ganitong klaseng giving. Diba? First time nila tumanggap ng sako-sako, sako ng bigas dahil usually nakatanggap sila plastic, that's it, delata. Pero this time daw ay hindi sila makapaniwala na tag-isang sako ang tatanggap, balde na punong-puno ng mga grocery items, at yung galon ng tubig na very need nila ngayon dahil wala silang tubig, at especially nilutuan pa sila ng ating mga volunteers ng buttered chicken na talaga naman tingnan ko kanina, partner. Ay napakasarap, crunchy. Oo. Katakam-takam yung mga pagkain inihanda ng ating mga volunteers, partner Franco. So ngayon ba, nakakaranas pa rin kayo dyan ng kagabi or mga nakalipas na mga araw, nakakaranas pa rin ng mga aftershocks ang ating mga kababayan, particular dyan sa Tabugon? Correct ka dyan, partner. Actually, kanina lamang, buti natanong mo yan. Dahil habang nandoon kami sa aming lugar, ay naramdaman ng buong SMNI News Team ang pagyanig. Malakas-lakas din. At ang difference naman dito is mas ramdam nila sa lugar na ito. Kaya yung trauma na dala-dala ng mga aftershocks ay nagpapatuloy. Kaya very helpful itong ginagawa nating implementation para mapasaya ang ating mga kababayan dito na talaga naman traumatized sa nangyaring lindol. Kaya ito, hindi daw nila makakalimutan ng ganitong uri ng kasiyahan. Sa gitna ng sakuna ay nandito ang SMNI Foundation para pasayahin, bigyan ng mga kung ano-anong kanilang pangangailangan, at especially yung kompletong pagbibigay ng kasayahan, pagkain, ay uuwi talaga silang masaya, mga kapartner. Oo. At dahil nakakaranas pa rin ng mga aftershocks dyan, partner Franco, wala pa rin clearance mula sa
mga opisyal ng lokal na pamahalaan dyan sa Tabogo na bumalik itong mga residente doon sa kanilang mga kanya-kanyang mga pamamahay? Yes, correct partner. Hanggang ngayon, bawal sila tumira sa kanilang mga tahanan. Makikita mo, nagtayo lang sila ng mga tent. Dito may ilan mga residente na nakatira dito sa aking likuran. Dahil bawal, even may bitak-bitak, ang masaklap doon is paggabi daw. Bawal sila matulog doon. Dahil anytime na umuga na naman, may posibilidad na gumuho. So for safety, is lahat sila natutulog sa labas ng kanilang mga bahay, yung ilan sa kanilang mga sasakyan, higit 10 araw na, pang 11 day na nga nila ito, na nararanasan na hindi sila nakakatulog sa kanilang mga bahay. At ngayon ay mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan, especially dito sa Tabogon, na huwag bumalik sa kanilang mga tahanan dahil patuloy ang malalakas na mga aftershocks dito, partikular na sa Barangay Calanan. Kumusta naman ang panahon natin dyan, Franco, tuwing gabi? Umuulan ba? Sa ating panahon, sometimes medyo maulan, pero so far ngayon, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos dahil napagkalooban tayo ng maganda-gandang panahon at tamang overcast weather lang, kaya maganda naman ang pagmasaya yung mga tao. Kasi hindi magkasya sa gym, yung iba nasa labas na, may mga matatanda, may mga bata, pero tinitiis nila, di nila alintana ang init. Basta masaya sila na magtipon-tipon dito sa ating implementation ng pamamahagi ng ating mga relief goods. Partner Jade. Oo, kasi natanong ko yan dahil kapag gabi umuulan, masaklap yan, kawawa yung ating mga kababayan dahil nga nasa labas sila ng kanilang mga pamamahay, pansamantala natutulog dahil nga dito sa takot o sa banta ng mga aftershocks na nararanasan pa rin hanggang ngayon, dulot itong magnitude 6.9 na tumama sa kanila. Yes, partner Jade, actually dito nga sa harapan ko may mga tents din. Tapos isa sa na-interview ko ay hindi niya mapigilang maluha dahil sa tuwing umuulan ay nababasa talaga. Kasama niya yung kanyang mga anak, yung kanyang lola. Dati may maayos silang magandang tahanan. Maayos na tahanan, konkreto. Pero ngayon ay tiniis nilang manirahan muna dito sa harapan ng school, kasama ang buong pamilya, kanyang mga anak at lola. Ang pinakamatindi pa, pag mainit, pag sikat ng araw, ay talaga mainit dahil trapal lang ang kanilang silong. Pero pagdating ng gabi ay pag umulan ay kawawa din sila dahil nababasa ang kanyang buong pamilya. Basa nga daw yung kanyang foam at pansamantalang nakasampay ngayon, partner. Kaya isa yan sa mga hinaharap ng ating mga kababayan dito sa Barangay Calanan. Oo, at mahalaga sa ngayon, partner Franco, ay talagang manalangin sa ating makapangyarihang Ama dahil hindi natin alam kung kailan tatama na naman ulit itong mga lindol. Sa ngayon, mukhang nagsisimula na ata yung programa ngayon dyan, partner Franco. Nakikita natin dito sa ating live stream, sa ating live footage, yung kaganapan dyan. Sa mga volunteers ng SMNI Foundation para mo-share lang gamay sa ilang mensahe on behalf sa foundation ug usapod sa mga anchors. Alright, let's balikan lang natin si partner Franco para sa mga ilan pang mga updates dyan po sa nagpapatuloy na relief operations po ng SMNI Foundation Incorporated dyan po sa Tabogon, dyan po sa Cebu, mga kapartners, dahil ang mga kababayan din po natin dyan ay apektado nitong nagdaang magnitude 6.9 na lindol na tumama po dyan. Marami din po sa mga kabahayan ang nasira po dyan at syempre marami din sa ang mga casualties na naitala din po dyan sa may Tabogon, Cebu, mga kapartners. Kaya sa mga sponsors, sa mga generous sponsors at donors po natin, lubos po kaming nagpapasalamat po sa inyo dahil naging posible po itong sunod-sunod po ang ating relief operations mula po sa Daang Bantayan, dyan po sa San Remigio at ngayon naman dyan po sa Tabogon ay talagang naging posible po ang pagkakandak po natin itong relief operations. Marami po sa mga tulong po ninyo ay talagang up to the last centavo
ay tinitiyak po ng SMNI Foundation Incorporated ay maipapaabot po sa ating mga kababayan. Saan po kayo makakakita na ganito po, sakong bigas at balde-baldeng grocery items po ang ipinamimigay natin. Kabilang na itong mga galong-galong mainom, malilinis na tubig sa ating mga kababayan at may mga ready-to-eat pack lunch pa na may lamang buttered chicken with rice po yan para po doon sa mga pamilya, para sa kanilang mga pag-uwi. Ay meron na pong pagkain po silang nakahanda para hindi na po sila mapagod dahil after this program po dyan, talagang mapapagod po sila dahil po sa bigat na kanilang mga dala, mga ayuda o mga tulong na ipinaabot po sa kanila sa pamamagitan po ng SMNI Foundation Incorporated sa tulong na rin ng lahat po ng mga sponsors at donors. Muli mga kapartners, muli ibanggitin lang natin sa lahat po ng gusto pang tumulong dahil tuloy-tuloy po itong ating relief operations na ginaganap dahil alam po natin may mga kababayan din tayong naapektuhan ng lindol dyan po sa Mindanao. Nako, ang SMNI Foundation Incorporated ang nangunguna po sa pagtulong sa ating mga kababayan para po sa mga gustong magbigay po ng tulong. Pwede po kayo makipag-ugnayan dito po sa SMNI Foundation Incorporated. Pwede rin po kayo magpadala na inyong mga donations via GCash dito po sa mga numero na naka-flash on screen sa +63 995 284 9117 at maging sa +63 917 714 1820. Samantala,